Isa po sa mga member ng House Committee on Justice ang patuloy na nagsasalita at kanyang sinasabi na tama yung kailang ginagawa. Ah, hindi pwedeng sabihing illegal. Ito ay matapos nga po na yung volunteer lawyer, abogadong nag-volunteer na questionin sa Supreme Court ang proseso. Di ba? Ayan po ang sinasabi. Kaya pakinggan natin ang kanyang paliwanag tungkol dito. Dahil mahalaga po sa kanila, abogado ito at congressman na alam naman natin na naninindigan sa kanilang paniniwala. Una sa lahat, ay hindi naman Congressman po yung pangalawang Pangulo po Ridon. yung nag-file po ng petition po na ito. Pangalawa, wala ko talaga nga batayan po yung petition dahil lahat po ng ginagawa ng House Justice Committee ay within the 1987 Constitution provisions, within the House rules po on impeachment. At in fact, at ito po yung pinakabago, within po yung po Supreme Court resolution and decision po ng previous Duterte case. No? Doon po sinabi ng Korte Suprema na yung pong rules mismo ng Kongreso on impeachment ay sumusunod po sa due process rights po ng mga impeachable officials. Yun yung una. Pangalawa, ang sinasabi po roon ay yung po mga hearings ay dyan po talaga ang lunsaran po ng pagkuha ng mga ebidensya. At yung po mga ebidensya ay katulad po ng mga dokumento, mga witnesses, at iba pa. So, ibig sabihin, talaga hong talagang walang batayan. Yung pong sinasabi ng lahat po ng mga tumututol sa impeachment na ito po ay merely fishing expedition. No? Kasi nga, katulad ng sinabi ko, kasama po talaga yung proseso ng hearings sa proseso po ng pag-impeach ng isa pong impeachable official katulad po ni Vice President Sara Duterte. Ayun, nakita nyo? Hindi yung sinasabi ko noong isang araw na kahit pa paano baka may epekto yung pag-amin ni Sara na wala siyang alam o hindi siya nakonsulta doon sa galaw ng abogado. Kasi ang importante ho sa pagpipetisyon, hindi lang sa Korte Suprema, kahit sa ang korte, ay yung bang nasasakdal o yung personalidad na talagang topic o siyang pinag-uusapan, meron bang alam o wala doon sa galaw ng abogado or mga petisyon. Pagka kasi inamin ng akusado o ng personalidad na katulad ng Vice President na hindi niya alam ang petisyon na ito, ay anong, di ba? Kung ikaw yung Supreme Court, abantay, sandali, hindi mo pa alam ito eh. Paano kami magdidesisyon ng papabor sa iyo o hindi papabor sa iyo? Ito palang nagpetisyong ito ay personal na galaw lang ng abogado na volunteer. Mahirap yun. Paano kung yung interest ng abogado ay personal? Paano niya makukumbisi ang Supreme Court? Pero kung inamin ni Sarang yan ay aking inutusan, alam ko yan, strategy namin yan, merong personalidad yung mga abogado na gawin yun. Pero dahil idininay at inaamin pa in public na hindi siya nakonsulta yan, anong ambisyon ng abogadong nagpetisyon? Baka sa pantaha ko lang ito, opinion ko lang, baka ang layo nila ay pagsabungin, pag-awayin ng Supreme Court at saka yung ating mga congressman. Masama yun. Kung yan ang maisip ng Supreme Court, ginagamit nyo kami para sa inyong interest. Gusto nyo kaming pag-awayan, sandali, hindi kami papayag dyan. Di ba? Kaya kung inyo mapapansin, halos lahat ng congressman na abogado, iisa sinasabi, may karapatan sila. At yung karapatan nilang yon, hindi yung pwedeng ipagbawal. At ito nga ho pinag-uusapan dahil merong abogadong nagpunta ng Korte Suprema. Meron ho kasing legal, political, at personal na issue na pinagbabasihan ng Korte Suprema sa kung ano ang kailang galaw. Hindi naman pwedeng sa iisa lang ang pinanghuhugutan ng mga yan. Matatalino po yung mga yan. Sa aking paniniwala, marami silang pinanghuhugutan ng mga dahilan kung ano yung kanilang pwedeng gawin base sa mga dokumento at personalidad na nagpipetisyon. Hindi naman lahat na nagpipetisyon na nanalo. Nakita niyo yung petisyon ni Harry Roque. Di ba siya may petisyon nun? Kanyang kinu-question ang ginagawa ng Quadcom na siya ay i-contempt. O ano nangyari?
After ng ilang taon din yan, 2 taon na yata, dinismiss, binasura ng Supreme Court. Hindi na kumbinsi ni Harry Roque na mali ang Kongreso sa ginawa sa kanya. O, di ba? Tama yung ginawa ng Supreme Court. Itago ka nga ng tago, banat ka ng banat sa gobyerno, abogado ka, hindi ka rin respeto sa aming batas, sa ating batas. Tapos ngayon, magpipetisyon ka, kukwestiyonin mo yung legality ng Kongreso. Ayun ang nangyari. Sampol yan. Sampol yan. Ang Supreme Court hindi yan magpapagamit. Kapag nakita nila na merong sariling interes ang mga petitioner, merong interes yung mga taong lumalapit sa kanila. Tao din po ang mga justices ng Supreme Court. Hindi magpapagamit yung mga yan ng ganun-ganun lang. Nakatingin sila sa kung ano ang tama at mali. Dahil sila nga po ay timbangan ng katarungan. For your information, yun po yun. Kaya si Harry Roque ngayon naglulupasay sa social media. Nagagalit pa't bakit daw binasura yung kanyang petition. Pinigiit pa yung kanyang, gusto kasi ni Harry Roque kung ano yung kanyang masasabihin at karapatan, ayun na yun. Hindi ho tama yan. Talagang Duterte group ang dating. Ayan. Mabuhay ang Korte Suprema. Umaasa tayo ang Korte Suprema ay mananatiling Supreme Court ng mamamayang Pilipino. Hindi kailanman magiging Supreme Court ng mga politikong may sariling interes lang. O hindi pwedeng maging Korte Suprema yan ng ilang sektor. Yan ay Korte Suprema ng lahat ng Pilipino sa ilalim ng saligang batas. The higher court of the land. Pinakamataas ng korte. Lahat ng kanyang desisyon ay ating irespeto, kilalanin. Diba? Kahit sino pa kayo. Pero may karapatan ang gusto magpunta ron. Pero alam na alam ng Korte Suprema ang galaw nung iba. Kaya nga ho kayong magtaka. Maraming mga kaso dyan, binabasura talaga. Nire-reject talaga. Hindi mo talaga magagamit ang Supreme Court, lalo na ho kung nararamdaman ng Korte Supremang political interest lang ang galaw ng ibang lumalapit sa kanila. Di ba? Kaya huwag kayong maniwala na yung mga justices ng Supreme Court ay appointed ni dating Pangulong Duterte. Maka-Duterte sila, hindi po ganun yan. Hindi po ganun. Ako naniniwala, sila'y independent, nakatingin sa kung ano ang ebidensya at kung ano ang maganda para sa Pilipino, hindi para sa iilang sektor. Yan po yan. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. Ano po, habang kayo naghahanda ng inyong plano para sa bakasyon. Kasi Merkulis Santo na. Hindi ba? Yan ho yan, bilis-bilis ng araw eh. Next week pa ang balik sa normal na operation. Sa, ano ba yung Monday? Sa yata yun. Anyway, sa next week pa ho ang normal. Ngayong araw na ito at mga susunod na ilang araw pagmumuni-muni. At yung Holy Week na tinatawag natin sa mga Katoliko at iba pang reliyon ay dapat nating irespeto at maglinay-linay, sabi nga nila. Ha? Ingat lang po.